Gawa po tayo ng masarap na cream puff. Ito po ang isa sa mga bestseller ko noon. Kailangan natin ng 1 cup ng tubig, 1 teaspoon ng vanilla, at kailangan natin ng 1 cup all-purpose flour. Kailangan po natin ng 3 piraso ng medium egg at 1/4 nitong butter. 1/4 lang po. Ilagay po natin yung ating butter na 1/4 dito po sa ating tubig. Ganyan lang po. At ilagay na po natin yung ating vanilla. Painitin po natin hanggat sa kumulo. Saka po ilagay po natin yung ating harina. Gumamit po kayo ng spatula o wooden spoon. Okay, so eto, haluin na po natin. Now, kailangan durugin nyo po yung mga nagbuo-buo. Maganda po na ang gamitin yung flour, yung sifted po siya. So, isift nyo muna ang inyong flour para hindi po magbubuo-buo. Yan po, haluin po ng maigi. Maganda po na gumamit kayo ng mas malaking pot kung meron po kayo para mas maluwag po ang mixing. So, patayin na natin yung apoy. Pwede na po ilipat natin sa ating mixing bowl. Gumamit po tayo ng matigas na wire whisk at ilagay natin yung ating mga itlog isa-isa. Kung meron po kayong electric mixer, mas maganda po. Mas malaki po ang volume ng inyong cream puff kung electric mixer ang gagamitin nyo. Ilagay na po natin lahat yung ating mga itlog. Ayan po, at haluin po natin. Now, kung mano-mano po talaga yung gagamitin nyo, mahirap po talaga or medyo nakakangawit din ng konti. Eto, at gumamit po ako ng spatula para makuha yung kanyang mga gilid. Ganyan po, haluin ko lang po ng maigi habang mainit pa. Actually, mainit po yan, ano? Yan po. So, ready na po tayong mag-pipe. Gumamit po tayo ng pan. At eto, piping bag or pastry bag. Kailangan po yung matibay para hindi po mabasag ang inyong mga pastry bag. Okay? Iyan po. Ilagay lang po natin yung ating mixture dito po sa loob. At binutasan ko na po yan. Palabasin natin ng bahagya. Iyan. Okay, eto, maglalagay ako dito sa pan. Bago ko ilagay yung aking wax paper or parchment paper para hindi siya dumidikit pag nagpa-pipe ako. Ayan. Saka ko na po i-pipe yung aking mga cream puff. Now, may mga natira po, ipapaibabaw ko po siya. Ganyan lang po, ano. At kumuha kayo ng konting tubig at gamit lang yung tip ng inyong mga daliri. Pisilin lang po yung kanyang ibabaw para hindi po masunog. At i-bake na po natin siya sa 220 degrees Celsius for 15 minutes. Kailangan po mainit po yung inyong oven. After 15 minutes, patayin po natin yung apoy at hayaan lang po natin siya dyan sa loob for 10 minutes. Okay? Nandyan po siya sa loob for 10 minutes. After 10 minutes, pwede na po nating kunin at palamigin. Palamigin po natin ng husto kasi ang gagamitin po natin buttercream sa kanyang fillings. Pwede po kayong gumamit ng mga custard. Now, para sa ating fillings, ito po yung ating gagamitin, unsalted butter. Pwede po kayong gumamit ng salted butter at isang lata ng condensed milk. Gamitin ko muna yung kalahati. Pwede po kayong magdagdag dito ng konting flavor or konting vanilla. Iyan po. Kalahating butter muna. At yung consistency ng butter natin, kailangan hindi po siya yung naglulusaw. Huwag naman po yung frozen. At gamitin po natin itong matigas na wire whisk. Kung meron po kayong electric mixer, mas maganda po yun. Mas magiging malaki ang volume ng inyong butter. Ilagay ko na po yung kalahati habang hinahalo po natin. Ganyan po. Okay, so dine-demonstrate ko itong mano-mano para makita nyo po yung kanyang process. Pero maganda po kung meron po kayong electric mixer. Okay, yan po. Pag hand mixer po, medyo mahirap po, no? Baka masisira yung inyong mga hand mixer. Okay, nahalo na po na maigi. Magpapalaman na po tayo.
Gamit lang po yung aking pastry bag kanina. Hinugasan ko lang po at yan na rin po ang aking gagamitin. Okay, nalagyan na po lahat siya ng palaman at meron pa akong natirang mga konting palaman. Gagamitin natin yan sa mga susunod. At ito lang po yung aking pangtatoppings, Hershey syrup chocolate. Pwede po kayong gumamit ng strawberry. Yan na po.